Welcome back po sa Panahon TV. Mga kababayan, itong mga nakaraang araw ay nakaranas po tayo ng mga pag-ulan o yung tinatawag natin na localized thunderstorm. So tingnan po natin kung nakatulong nga ba ito sa pag-replenish ng mga dam dito sa bansa. Dito po sa Luzon, meron po tayong 3 major dams, ang Magat Dam, Pantabangan Dam, at ang Angat Dam. Tingnan po muna natin dito sa Angat Dam. Ang Angat Dam po yan ang nagsusupply ng tubig dito sa Metro Manila at ganoon din po para sa mga farmlands dyan sa Bulacan at syempre sa ating pong energy consumption. So para po sa ating Angat Dam update, as of September 7, yan po ay nasa 183.42 meters at kahapon nga po alas 6 ng umaga ay bumaba pa po ito sa 183.38 meters. So within 24 hours po ay nagkaroon ng pagbaba sa level ng tubig na negative 0.04 meters. Kaya nakikita naman po natin yung low water level niya ay nasa 180 meters. Ibig sabihin, mas mataas pa rin po ito sa kanyang low water level kaya naman nananatili pa rin po itong wala na sa critical level. At para naman po sa Magat Dam, ang Magat Dam ay isang multipurpose dam din po. Ibig sabihin, nagsusupply din po ito ng tubig para sa irigasyon dyan po sa Isabela at ganoon din po para sa kanilang energy consumption. So para po sa ating Magat Dam update, simula po September 7, yan ay nasa 179.47 meters at kahapon nga po alas 6 ng umaga ay mas tumaas ang level ng tubig dito sa 179.63 meters. Ang kanyang low water level ay 160 meters, napakalayo pa po sa kanyang current water level. At para naman po sa Pantabangan Dam na siyang nagsusupply din ng tubig para naman po sa farmlands dyan sa Nueva Ecija. At syempre ganoon din po para sa kanilang energy consumption. So tingnan po natin ang ating Pantabangan update. Simula September 7 po, yan ay nasa 187.12 meters at kahapon nga po mas umangat din ang level ng tubig dito sa 187.33 meters. Ibig sabihin po sa loob ng 24 oras ay tumaas ang tubig sa 0.21 meters. Ang low water level niya ay nasa 171.50 meters at ganun din po malayo ang kanyang current water level mula po sa kanyang low water level. So titingnan po natin kung sa mga susunod na araw ay magpapatuloy yung mga pag-ulan na nararanasan natin. Kung sakali man po asahan natin na iyan ay makakatulong para mag-replenish dito sa mga pangunahing dam na binabantayan natin. At mga kababayan, alamin naman po natin ang magiging pagtaya ng temperatura dito sa bansa. Unahin po natin dito sa Luzon. Sa Baguio City, meron po kayong 17 to 21 degrees Celsius at sa inyong areas, asahan din po natin ang fair weather conditions liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. At para po sa Tugigaraw, meron kayong 24 to 33 degrees Celsius. Para naman po dito sa Visayas, sa Iloilo at Bacolod, kayo po ay meron 24 to 30 degrees Celsius at dulot pa rin po ng hanging habagat. Kayo po ay makakaranas ng mataas na chance ng mga pag-ulan. Ganun din po ang pagkidlat at pagkulog. At para naman po dito sa Tacloban, meron din kayong 24 to 30 degrees Celsius. Ganun din po nga asahang lagay ng temperatura para naman po dyan sa Cebu. At para naman po dito sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, meron po kayong 23 to 30 degrees Celsius habang sa Metro Davao, asahan po dyan ang 25 to 31 degrees Celsius. Habang dito naman po sa Zamboanga, kayo po ay meron 25 to 30 degrees Celsius. At mga kababayan, ngayon naman po, syempre alamin din natin ang magiging pagtaya ng temperatura para po sa mga farmlands dito sa bansa. Narito po ang farm weather forecast mula sa Pag-asa. Kung makikita po natin, simula sa Palawan, Visayas at Mindanao, kayo po ay makakaranas ng mataas na chance ng mga pag-ulan. Ganon din po ang mga pagkidlat at pagkulog. Kaya po ang upland farm nyo, meron kayong 20 to 29 degrees Celsius, habang ang lowland farms nyo po, kayo ay meron 25 to 32 degrees Celsius. At para naman po sa inyong relative humidity, kayo po ay meron 74 to 99% at ang leaf wetness nyo po ay aabot yan ng 4 hanggang 6 na oras. At para naman po sa natitirang bahagi pa ng bansa, asahan po natin ang fair weather conditions liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Kaya po ang upland farm nyo, meron kayong 16 to 25 degrees Celsius, habang ang lowland farm nyo po, kayo meron 25 to 33 degrees Celsius. Ang relative humidity nyo po, asahan nyo nasa pagitan nyo ng 66 to 97% at ang leaf wetness nyo po ay magtatagal yan hanggang 4 na oras. At syempre po alamin din natin ang ating naging extremes of temperatures kahapon po yan, araw na September 8, 2014. So para po sa ating minimum temperature, umabot po sa 25.4 degrees Celsius at nai-record naman po yan alas 5 ng umaga.
habang ang maximum po natin umabot naman po yan sa 32.4 degrees Celsius at nai-record po yan 1:50 ng hapon. At para naman po sa ating relative humidity, yan po ay nasa 65% at nai-record po yan 1:00 ng hapon, habang ang maximum naman po natin pumalo po yan sa 97% at nai-record naman po yan 5:00 ng umaga. Huwag po kayong alas mga kababayan dahil magbabalik pa po ang Panahon TV pagkalipas ng isang paalala.